Naranasan mo na bang husgahan at maliitin? Hindi dahil sa iyong kakayahan, kundi dahil sa panlabas na anyo o sa pag-aakala ng iba na ikaw ay kapos? Ito ay isang mapait na realidad na dinaranas ng marami. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung ano ang kanyang suot o kung gaano karami ang kanyang ari-arian. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalagang minaliit, ginawang katulong at pinagsalitaan ng masakit hanggang sa dumating ang araw na nabunyag ang katotohanan na nagpahiya sa kanyang mapanghusgang biyenan. Bago natin simulan ng istorya, makikilambing po sa inyo si Juana Tells ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Sa isang tahimik na sulok ng lungsod, nakatayo ang isang simpleng bahay na pagmamayari ni Aling Ramona. Isang byuda na ang tanging pangarap ay ang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang nag-iisang anak na si Christopher. Si Aling Ramona ay kilala sa kanyang pagiging madaldal, mapagmarunong at higit sa lahat ay mapagmataas. Naniniwala siyang ang yaman at estado sa lipunan ay ang tanging batayan ng pagiging karapat-dapat ng isang tao. Isang araw, maligayang nilapitan ni Christopher ang kanyang ina. May kasamang maganda at simpleng dalaga. Inay, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking kasintahan, si Bianca. Aniya, halatang masaya ang binata. Ngumiti si Bianca kay Aling Ramona. Ang mga mata nito ay naglalaman ng paggalang at kagalakan. Magandang hapon po, Aling Ramona. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Bati niya. Pinasadahan ng tingin ni Aling Ramona si Bianca mula ulo hanggang paa. Nakasuot ang dalaga ng isang simpleng blusa at pantalon. Walang make-up at tanging isang maliit na relo ang palamuti. Hindi ito ang tipo ng babae na inaasahan ni Aling Ramona para kay Christopher na pinapangarap niyang makapangasawa ng isang mayaman at maimpluwensyang babae. Ah, ikaw pala si Bianca. Ani ni Aling Ramona na walang bahid ng ngiti. Sige, maupo ka. Ikinagulat ni Christopher ang malamig na pagtanggap ng ina. Pagkaupo ni Bianca, nagsimulang magtanong si Aling Ramona. Puno ng pagdududa ang bawat salita. Anong trabaho mo, Iha? At nasaan ang pamilya mo? Mukhang simpleng tao ka yata. Ako po ay isang assistant manager sa isang maliit na kumpanya, Aling Ramona. Sagot ni Bianca, kalmado. Ang pamilya ko po ay nasa probinsya at malapit din po sila sa puso ko. Assistant manager sa maliit na kumpanya? Bulong ni Aling Ramona. Sapat para marinig ni Bianca, ngunit sapat din para iparamdam ang pangmamaliit. Akala ko naman kung sino, Christopher. Ang daming dalaga na mas magaganda at mas mayaman dyan. At bakit ito pa? Namula si Christopher. Inay, mahal ko po si Bianca. At mahalaga po sa akin ang kanyang kabaitan at pagmamahal, hindi ang kanyang yaman. Kabaitan? Pagmamahal? Tumawa si Aling Ramona. Hindi yan nakakapagpatayo ng bahay, Christopher. Hindi yan nakakapagbayad ng kuryente. Tingnan mo ang bahay natin. Kailangan na ayusin. Kailangan natin ng tutulong sa atin sa buhay. Hindi yung tayo pang tutulong sa kanya. Hindi na lamang umimik si Bianca. Ipinagpatuloy ang pagngiti at pagpapakita ng respeto. Sa kaloob-loob niya, nasasaktan siya sa mga salita ni Aling Ramona. Ngunit nais niyang patunayan kay Christopher na kaya niyang tiisin ang lahat para sa kanilang pagmamahalan. Mula noon, nagiging mas madalas ang pagbisita ni Bianca sa bahay ni na Christopher. Sa tuwing darating siya, hindi siya pinapaupo ni Aling Ramona bilang isang bisita. Pagkos ay ginagawa siyang isang katulong. Bianca, bakit ka nakaupo dyan? Tingnan mo ang mga hugasin sa lababo. Walang gumagawa. Utos ni Aling Ramona isang araw, habang si Bianca ay nagpapahinga lamang. Tumayo si Bianca at agad na nagtungo sa lababo. Inugasan ng mga plato at baso nang walang reklamo. Habang naguhugas, naririnig niya ang mga bulong ni Aling Ramona kay Christopher. Christopher, tiisin mo lang.
Kung talagang mahal mo yan, tiisin mo ang pagiging mahirap niya. Pero tandaan mo, may obligasyon ka sa akin at hindi ko hahayaang mapunta ka sa wala. Pinipigilan ni Christopher ang ina, ngunit wala siyang magawa. Inay, hindi siya mahirap. Simpleng buhay lang po ang gusto niya. Simpleng buhay? Wala siyang naiaambag sa buhay mo. Tingnan mo nga, pati damit niya, simpleng-simple. Malamang wala ring naiipon yan. Patuloy ni Aling Ramona. Sa paglipas ng mga linggo, naging araw-araw na gawain ni Bianca ang paglilinis ng buong bahay, pagluluto, paglalaba, at pag-aasikaso kay Aling Ramona. Kung may pagtitipon, siya ang naghahanda ng pagkain at naglilinis pagkatapos. Habang si Aling Ramona ay nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Sikapin niyo lang. Magkakaroon kayo ng masipag na manugang na katulad ni Bianca. Kahit hindi mayaman, may silbi naman. Sa tuwing pinapagalitan siya ni Aling Ramona, tahimik lamang si Bianca. Sumasagot siya ng may paggalang at pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay ang pagmamahal ni Christopher na palihim na humihingi ng paumanhin sa ina at pinagsisilbihan din si Bianca kapag wala si Aling Ramona. Isang araw, habang naglilinis si Bianca ng sala, nakita niya ang isang lumang litrato ni Aling Ramona at ng kanyang asawa. Nakita rin niya ang mga kalat at alikabok sa ilalim ng sopa na palaging sinasabi ni Aling Ramona na linisin, ngunit hindi niya pa nagagawa. Bianca, tapos ka na ba sa paglilinis dyan? Sigaw ni Aling Ramona mula sa kusina. Hindi ka ba marunong gumawa ng mabilis? Napakabagal mo. At mukhang hindi ka pa sanay sa mga gawaing bahay. Pasensya na po, Aling Ramona. Malapit na po ako matapos. Sagot ni Bianca habang pinupunasan ang alikabok sa ilalim ng sofa. Pagbalik ni Aling Ramona, napansin niya ang kinis ng sahig at ang kawalan ng alikabok sa mga sulok. Mabuti kung ganun. Sana naman ay may natutunan ka sa paglilinis ng bahay. Hindi ka naman kasi sanay sa pagpapagod, di ba? Napakagatlabi si Bianca. Masakit sa pandinig ang bawat salita. Inay, huwag niyo naman pong ganyanin si Bianca. Pakiusap ni Christopher. Tumahimik ka, Christopher. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kailangan niyang matuto na maging isang tunay na may bahay. Hindi siya katulad ng mga babaeng nasa high society na puro ganda lang at walang alam gawin. Sagot ni Aling Ramona. Sa kabila ng lahat na natili naman si Bianca, naisip niyang baka isa itong pagsubok sa pagmamahal niya kay Christopher. Ngunit lumala pa ang sitwasyon nang magsimula ng pag-usapan ang kanilang kasal. Christopher, nakapag-usap na ba kayo ni Bianca kung sino ang gagastos sa kasal? Tanong ni Aling Ramona. Sana naman ay hindi tayo ang gagastos sa lahat. Hindi naman siya nagdadala ng yaman sa pamilya. Kaya dapat ay mag-ambag din siya. Inay, ako na po ang bahala sa lahat. May ipon naman po ako. Sagot ni Christopher. Ipon? Magkano lang ba ang ipon mo? Hindi yan sapat para sa kasal na pangarap ko para sa'yo. Ang mga kaibigan ko, ang mga manugang nila, ang gaganda ng kasal. May mga bahay at lupa pa ngang naiambag sa kanilang pamilya. Diin din ni Aling Ramona. Tinitigan si Bianca. Ikaw Bianca, anong may ambag mo? Ako po ay handang tumulong sa abot ng aking makakaya, Aling Ramona. Malumanay na sagot ni Bianca. Tutulong? Ang tutulong lang naman. Pwede ay yung mga may kakayanan. Ikaw, baka hindi mo nga kayang bumili ng sarili mong damit pang kasal. Panunuyan ni Aling Ramona. Labis na nasaktan si Bianca. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti na lang siya ng pilit. Nagsimula nang magduda si Bianca kung ang pag-iibigan ba ni Christopher ay sapat para harapin ang ganitong klaseng paghihirap mula sa kanyang ina. Dumating ang araw ng engagement party ni na Christopher at Bianca. Inorganisa ni Aling Ramona ang pagtitipon sa isang marangyang restaurant na sinigurado niyang mamahalin upang mapahanga ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Hindi niya alam ang gastos ay si Christopher pa rin ang sasagot.
Suot ni Bianca ang isang simpleng puting bestida na lalo pang nagpa-highlight sa kanyang kagandahan. Ngunit hindi pa rin na-impress si Aling Ramona. Bianca, bakit ganyan ang suot mo? Di ba't sinabi ko sa'yo na magsuot ka ng mas magarbo? Para kang pupunta lang sa simbahan, hindi sa engagement party ng anak ko. Bulong ni Aling Ramona habang papalapit ang kanilang mga bisita. Napakagatlabi si Bianca. Pasensya na po, Aling Ramona. Ito lang po ang komportable ako. Sa gitna ng kasiyahan, kung saan nagkukwentuhan at nagkakasiyahan ng mga bisita, ginawa pa rin katulong ni Aling Ramona si Bianca. Bianca, ihatid mo itong kape sa tita Melba mo at pakasuyo naman. Pakisabi sa waiter na dagdagan ng cake. Utos ni Aling Ramona. Habang naglalakad si Bianca, bit-bit ang tray ng kape. Aksidenteng nadulas siya tumapo ng kape sa damit ng isang kamag-anak ni Aling Ramona. Ay nako, napakaburaramong babae ka. Sigaw ni Aling Ramona na ikinagulat ng lahat. Hindi ka talaga marunong mag-ingat. Napakawalang silbi mo talaga. Hindi ka karapat-dapat para kay Christopher. Tingnan mo, pinapahiya mo pa kami sa harap ng aming mga bisita. Namula si Bianca sa kahihiyan. Lumapit si Christopher. Inay, sapat na po. Hindi niya po sinasadya. Huwag kang makialam, Christopher. Ang babaeng ito'y walang pakinabang. Galit na galit si Aling Ramona. Itinuro si Bianca. Umalis ka. Di ka nababagay sa pamilya namin. At lalong-lalo na, hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Ang kasal, kalimutan mo na. Hindi matutuloy yan. Narinig ng lahat ang pagdarasal ni Aling Ramona. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Tinitigan ni Bianca si Aling Ramona. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lungkot, ngunit may bahid na rin ng determinasyon. Ito na ang sukdulan. Aling Ramona, simula ni Bianca, mahinahon, ngunit may otoridad sa kanyang tinig. Para po sa inyo, marahil wala po akong silbi. Marahil po ako ay hindi nga ako karapat-dapat para kay Christopher. Nagtaas ng kilay si Aling Ramona. Mabuti naman at naiintindihan mo na, aniya. Pero bago po ako umalis, patuloy ni Bianca, lumakad papalapit sa gitna ng restaurant. Mayroon lang po akong isang bagay na kailangan kong aminin sa inyo. Nag-alala si Christopher. Bianca, anong gagawin mo? Ngumiti si Bianca kay Christopher, isang ngiti na may kahulugan. Pagkatapos tumalikod siya at tumingin kay Aling Ramona. Tama po kayo, Aling Ramona, hindi po ako mayaman. Hindi rin po ako galing sa alta sosyedad. Ang pamilya ko po ay isang simpleng tao lamang sa probinsya. Pero ang totoo po, hindi po ako isang assistant manager. Napakunot ang noo ni Aling Ramona. Kung ganun, ano ka? Isang hamak na katulong? Mas lalo kang walang silbi. Ngumiti si Bianca. Ako po ay ang CEO at pangunahing may-ari ng Golden Horizons Group, isang kumpanyang may hawak sa ilan sa pinakamalaking real estate, properties at luxury establishment sa bansa. Kasama na po rito ang restaurant na to. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Aling Ramona. Napatulala siya. Ang bibig ay nakabukas sa gulat. Ang simpleng uniforme na suot ko po ngayon ay disenyo po ng sarili kong fashion house. Isang linya po ng aking koleksyon na nagtatampok ng minimalistang ganda. Dagdag ni Bianca, mahinahon. Ang mga sapatos po na suot ko ay gawa po sa handmade leather na mula sa sarili kong pabrika. Ang relo ko po ay hindi lamang simpleng palamuti, kundi isang limited edition na gawa sa Italy. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi po ako nagme-makeup dahil naniniwala po ako sa natural na ganda. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang ilan ay halos hindi makapaniwala. Si Christopher ay gulat na gulat din. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamahal at ang paghanga. Ang mga pagpapahirap po ninyo, Aling Ramona, ay tinanggap ko ng buong puso. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil mahal ko po ang inyong anak at nais ko pong malaman kung tatanggapin niyo po ako ano man ang aking kalagayan. Patuloy ni Bianca, halos lumuha.
Nais ko pong malaman kung ang pamilyang ito ay magmamahal sa akin ng totoo, hindi dahil sa aking yaman o posisyon. Naglakad si Bianca patungo sa kanyang bag at kinuha ang isang folder. Inabot kay Aling Ramona. Narito po ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga sinasabi ko. Ang restaurant na pinagdausan po ng engagement party na ito ay sa akin po. At ang kabuuang gastos po nito ay kanina ka po nabayaran. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Ramona habang kinukuha ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang mga logo at mga pangalan ng kumpanya ni Bianca. Lahat ng ito ay sikat at kilala sa buong bansa. Naramdaman ni Aling Ramona ang pag-akyat ng lahat ng dugo sa kanyang ulo. Napahiya siya ng sobra. Mula sa pagbisita ko po sa inyo, napansin ko po na kailangan ng ayos ng inyong bahay. Marami rin po kayong utang sa bangko. Plano ko po sanang ayusin ang lahat ng yon gamit ang sarili kong pera nang walang kapalit. Dahil alam kong mahalaga po kayo kay Christopher. Paliwanag ni Bianca. Pero ngayon po, pakiramdam ko po ay hindi na kailangan. Ang mahalaga po, Aling Ramona, ay ang pagmamahal at paggalang. Hindi po ang yaman o estado ng buhay. Nagsimulang umiyak si Aling Ramona sa sobrang kahihiyan at panghihinayang. Lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak ay tumitingin sa kanya. May pagkaawa at paghukom sa kanilang mga mata. Ang babaeng kanyang minamaliit, ginawang katulong at pinagsalitaan ng masakit ay mas mayaman pa sa kanyang pinapangarap para sa kanyang anak. Christopher, tawag ni Bianca sa binata. Ang tinig ay puno ng kirot. Mahal na mahal kita, pero hindi ko yata kayang pumasok sa isang pamilya na ang batayan ng pagkatao ay ang yaman. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko at kailangan ko ng oras para mag-isip. Walang nagawa si Christopher kundi sundan ng tingin si Bianca habang papalabas ito ng restaurant. Naiwan si Aling Ramona sa gitna ng kahiyan. Ang kanyang mga pangarap para sa kanyang anak ay tuluyang gumuho. Ang kwarto ay unti-unting lumalamig kasabay ng pait ng kanyang pagsisi. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng isang aral na hinding-hindi malilimutan ni Aling Ramona. Ang kanyang pagmamataas at paghuhusga ay nagdulot ng malalim na sugat, hindi lamang sa damdamin ni Bianca, kundi maging sa kanyang relasyon sa kanyang anak. Ang katotohanan na ang babaeng kanyang minamaliit ay ang may-ari ng restaurant na kanilang pinagdausan ng engagement at ng marami pang iba ay isang sampal sa kanyang muka. Naiwan siyang nag-iisa, puno ng pagsisisi at kahiyan, habang ang mga bulong ng mga bisita ay tila bumubulong ng kanyang pagkakamali dahil sa kanyang panghusga. Nawala sa kanya ang isang manugang na higit pa sa kanyang inaasahan, hindi lang sa yaman kundi sa kabaitan ng puso. Ang pagmamahal ni Christopher para kay Bianca ay nanatili, ngunit ang kanilang kinabukasan ay binalutan ng ulap ng hindi tiyak na kapalaran. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na yaman at halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo, yaman o estado ng lipunan. Ang pagiging mapagkumbaba, ang kabaitan, at ang paggalang sa kapwa, anuman ang kanilang kalagayan. Ang mga tunay na kayamanan na nagbibigay ng dignidad at pagpapahalaga sa isang tao, ang panghusga at pangmamaliit sa iba ay hindi lamang nagdudulot ng sakit, kundi nagpapahina rin ng ating sariling integridad at naglalayo sa atin sa mga tunay na pagpapala sa buhay. Ito ay aral na ang kayamanan ng puso ay higit pa sa anumang material na ari-arian. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. At makikiclick na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.